Sa loob ng mahigit 40 taon, may radio signal na patuloy na nagbo-broadcast mula sa Moscow. Bawat segundo ng bawat araw, itong electronic pulse ay umaabot sa malawak na Russian wilderness papunta sa isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng Ural Mountains. Ngayon, 850 milya sa silangan ng Kremlin ay may satellite images na nagpapakita ng isang bagay na hindi dapat nandyan. Isang napakalaking construction project, tambak ng bato mula sa pagmimina sa gilid ng bundok. May mga bagong entrance sa ilalim ng lupa na kinayod mismo sa solid granite. Kita pa nga ang harap ng gate ng pasilidad sa Google Earth na kuha ng isang matapang na taong lumapit para kunan ng picture. Kung anong nasa ilalim ng Kozvinsky Mountain ay isa pa rin sa pinakadelikado at pinakasikretong bagay sa buong mundo. 3 sundalo ang nagbabantay sa dilim, may hawak na kapangyarihang kayang wakasan ang buong sibilisasyon. Habang nagpapatuloy ang radio signal na yan, ligtas pa ang mundo. Pero kapag huminto ito, bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong 1954, iminungkahi ni nuclear physicist Leo Szilard ang pinakanakakatakot na sandata na naisip ng tao. Isang napakalakas na thermonuclear bomb na pinalibutan ng daan-daang tonelada ng cobalt na kapag sumabog, magiging uninhabitable na ang buong planeta sa loob ng halos 100 taon. Dito nagsimula ang konsepto ng tinatawag na Doomsday Machine. Isang sandata na hindi lang para sirain ang kalaban, kundi para tuldukan ang buong sangkatauhan. Ang cobalt bomb ni Szilard ay ang pinakamatinding halimbawa ng nuclear deterrence theory, pero ang weapon na ito ay may malaking problema. Kailangan itong paganahin ng tao, kaya pwedeng hindi gumana kung mag-aalangan o matakot. Si RAND strategist Herman Kahn ang nagpalalim ng idea. Imagine niya ang isang computer-controlled system na automatic sasabog kapag na-detect ang paparating na nuclear attack. Ang pinaka-ultimate deterrent ay mag-ooperate ng walang kahit anong pakialam ng tao, kahit subukan pa itong pigilan. Ito ang pinakapurong anyo ng Cold War logic, isang weapon na sobrang nakakatakot kaya kahit sino hindi nagugustuhing gamitin ito. Ginawa itong immortal ng Hollywood sa pelikula ni Stanley Kubrick noong 1964 na Dr. Strangelove, kung saan may Soviet doomsday machine na automatic nag-activate nang umatake ang isang rogue American bomber sa Russia. Sa climax ng pelikula, si Dr. Strangelove mismo ang nagsabi ng kahinaan ng sistema. Sabi niya, "The whole point of the doomsday machine is lost if you keep it a secret. Why didn't you tell the world?" Sa loob ng maraming taon, nanatiling pangarap lang ang mga ito, mga produkto ng strategic thinking at science fiction, hindi engineering reality. Ang mga nuclear planner sa magkabilang panig ay naniniwala na sobrang delikado para talagang itayo ang ganitong sistema. Masyado itong risky, baka aksidenteng ma-activate, magka-malfunction o magkasunod-sunod na failure. Kaya tingin ng marami, ang automated doomsday device ay mas parang instrumento ng self-destruction kaysa deterrent. Noong huling ika-97, may malaking problema ang Soviet Union. Ang American Trident submarines ay kayang lumapit ng hindi namamalayan at mag-launch ng nuclear missiles na kayang tamaan ng Moscow sa loob lang ng 13 minuto, halos walang oras para maintindihan ng Soviet leaders ang atake, lalo na para magbigay ng utos para gumanti. Pwedeng maubos ang buong command structure bago pa man makalipad ang kahit isang Russian missile mula sa silo. Dahil sa delikadong senaryong iyon, nagsimulang gumawa ang Soviet engineers ng isang bagay na akala ng mundo ay imposible, isang tunay at gumaganang doomsday machine. Ang classified project na ito ay tinawag na Sistema Perimeter at kilala sa West bilang Dead Hand. Nagsimula ito noong 1974 sa pamumuno ni Engineer Valery Yarinich na siya ring nagbunyag sa mundo ng nakakatakot na logic sa likod ng system. Hindi tulad ng mga theoretical na doomsday machines ng mga American strategist, ang perimeter ay totoo, gumagana at ginawa para siguraduhin na kahit total nuclear annihilation ng mga leader ng USSR, hindi pa rin mapipigilan ang nakakasirang ganti. At tulad ng sinabi ni Dr. Strangelove, itinago ito ng mga Soviets bilang lihim. Gumagana ang system base sa 4 na mahalagang if-then na kondisyon, paliwanag ni Yarinich makalipas ang ilang dekada. Una, kapag inactivate sa panahon ng krisis, imomonitor nito ang network ng seismic, radiation at pressure sensors sa buong teritoryo ng Soviet. Pangalawa, kapag may na-detect ang mga sensor na nuclear explosions sa Russia, susubukan nitong kontakin ang General Staff sa Moscow.
Pangatlo, kung okay pa ang mga communication links, i-assume ng perimeter na buhay pa ang mga leaders at mag-shutdown ito pagkatapos ng nakatakdang waiting period. Pero pang-apat, kung hindi sumasagot ang Moscow, ibig sabihin para sa system, dumating na ang doomsday. Sa oras na iyon, ang launch authority ay mapupunta sa mga tao na naka-duty sa loob ng isang secure na bunker at malalampasan na ang normal na chain of command. May ilang minuto lang silang desisyonan kung ilo-launch ang 15 P-001 command missile, isang espesyal na rocket na may dalang 15 B-siyam na warhead na kayang magpadala ng utos para i-launch ang lahat ng nuclear weapons ng Soviet. Lilipad ito sa taas ng mga missile fields at naval bases at isang rocket lang kaya nitong i-trigger ang launch ng libu-libong warheads nang hindi na kailangan ng tao. Pagsapit ng Enero, 1,985 sa kasagsagan ng tensyon noong panahon ni Reagan, fully operational na ang perimeter. Ginawa na ng Soviet Union ang kauna-unahang semi-automatic doomsday device sa mundo. Sa loob ng maraming taon, tahimik na gumana ang perimeter habang papunta na sa pagtatapos ang Cold War. Bumagsak ang Berlin Wall, nag-collapse ang Soviet Union at ang tensyon ng nuklear na tumatak sa isang henerasyon tila nawala na lang. Pero kahit na nag-disarm ng libu-libong warheads ang mga superpowers at pumirma ng arms reduction treaties, tahimik pa ring nagbabantay ang Russia's doomsday machine. Isa ito sa pinakasikretong impormasyon noong Cold War hanggang sa tuluyang umamin ang ilang dating Soviet officials noong 1973 sa mga American defense contractors. Pero kahit noon, may tanong pa rin, saan nga ba nakalagay ang command center ng system? Ang sagot, nasa ilalim ng isang liblib na bundok sa hilagang Urals, 855 milya sa silangan ng Moscow. Ang Kosvinsky Mountain, na kilala rin bilang Kosvinsky Kamen o Kosvinsky Stone, ay may taas na 4,984 na talampakan mula sa paligid nitong kagubatan. Mula sa slope nito dumadaloy ang Kosva River, kaya nakuha nito ang pangalan. Sa mata ng mga normal na tao, wala namang kakaiba sa bundok na ito kumpara sa iba sa Ural Range. Pero sa ilalim ng desyertong itsura nito, may hinukay ang mga Soviet engineers na hindi pangkaraniwan. Gumamit sila ng malalaking boring machines para maghukay ng tunnels at mga silid sa loob ng 1,000 talampakan ng solid granite. Mas protektado pa ito kaysa sa Cheyenne Mountain ng Amerika. Ang hukay na ito ay gumawa ng napakaraming bato at debris na naging dahilan para mapansin ng satellite ang pasilidad. Pagsapit ng 1,986, operational na ang complex bilang alternate strategic command center ng Russia. Hindi tulad ng luma nilang bunkers malapit sa Moscow, ang Kosvinsky ay ginawa para matagalan ang American earth-penetrating warheads, yung tinatawag na bunker busters na pinaplano ng US military para targetin ang matitibay na pasilidad. Pero ang tunay na kakaiba dito ay ang communication system nito, mga very low-frequency radio transmitters na kayang makalusot sa electromagnetic chaos ng nuclear warfare para manatiling connected sa Russian strategic forces kahit pa magkaroon ng atomic explosion. Sabi ng dating US missile launch officer na si Bruce Blair na siyang unang nagsiwalat sa existence ng pasilidad sa West, ang Kosvinsky ang crown jewel ng Russian wartime nuclear command system. Ito ang critical link ng Russia sa kanilang doomsday communications. Mula rito, pwedeng i-launch ng 3 sundalong iyon ang buong arsenal ng bansa. Mula 2003 hanggang 2014, may satellite imagery na nagpapakitang tuloy-tuloy pa rin ang construction sa site, kasama na ang mga bagong pasukan sa ilalim at pinalawak na surface facilities. Sabay ito sa mga report ng upgrades sa perimeter system noong 2009 na nagpapatunay na hindi lang nila pinanatili ang system kundi mas pinalakas pa ito. Lagpas 3 dekada na mula noong matapos ang Cold War, pero gumagana pa rin ang Russia's doomsday machine. Noong 2011, sinabi ni Colonel General Sergei Karakayev, commander ng Russian Strategic Missile Forces, sa isang interview na active at functional pa rin ang perimeter system. Tuloy pa rin ang radio signal mula Moscow at dala nito ang stability ng modernong mundo. Pero ngayon, may mga bagong banta na hindi inasahan ng mga gumawa ng system. Itinayo ito para mag-react sa massive nuclear exchange ng superpowers, mga obvious na palatandaan ng unang nuclear strike na pwedeng gantihan ng automatic retaliation. Pero mas komplikado na ngayon ang nuclear landscape at mas delikado. May mga terrorist groups na gustong magkaroon ng nuclear materials. May rogue states na gumagawa ng primitive weapons at pwedeng maapektuhan o mahak ang communication systems gamit ang cyber attacks.
Ang pinakanakakatakot na senaryo kapag may sumabog na nuclear weapon sa Russia na hindi galing sa United States, kung ang mga Chechen separatists, international terrorists o kahit aksidenteng malfunction ng weapon ang lumikha ng seismic at radiation signal na binabantayan ng perimeter, baka isipin ng system na inatake na sila ng Amerika. At sa loob lang ng ilang minuto, yung 3 sundalo sa ilalim ng Kosvinsky Mountain ay pwedeng makakuha ng authority para i-launch ang libu-libong nuclear warheads. Pipiliin nila kung mabubuhay o mamamatay ang daan-daan na milyong tao. Hindi pa rin nililinaw ng mga opisyal ng Russia kung pwedeng i-deactivate ng ligtas ang system sa panahon ng kapayapaan o kung kailangan ito bantayan palagi para maiwasan ang aksidenteng activation. Hindi tulad ng fictional doomsday machine sa Dr. Strangelove na itinago bilang lihim, pinapasilip ng Russia ang ilang parte ng system nila. Pero kaunti lang, sapat lang para may pang-deterrent, pero hindi isuko ang seguridad ng operation. Noong 2018, binalaan ni dating Strategic Missile Forces Chief Victor Yeltsin na baka hindi na gumana ang perimeter kapag tuluyan ng umatras ang United States sa Cold War-era arms treaties. Pero hanggang ngayon, wala pang opisyal ng Russia ang nagsabi na decommissioned na ang system. Tuloy pa rin ang pagpapalawak ng pasilidad sa ilalim ng Kosvinsky Mountain, tuloy pa rin ang radio signal mula Moscow, at sa loob ng madilim na granite bunker na iyon, patuloy pa rin ang pagbabantay ng doomsday system. Habang patuloy na tumataas ang global tensions at may mga bagong banta ng nuclear war, maaaring nakadepende pa rin ang kaligtasan ng mundo sa ilang sundalo sa loob ng bundok. May hawak ng kapangyarihang wakasan ang lahat, pero sana piliin pa rin nila ang pagpigil kapag dumating ang oras ng tunay na desisyon.